Yun, maganda yung nakwento ni Kabsec Asnin, no? Yung hindi lang pala ngayon regional government with national government. Very important din yung participation ng provincial government. Ibig sabihin, hindi lang lahat ng mga line agencies na ito ang mapupunta sa national, kundi yung iba, because of devolution and the Mandanas ruling, ay mapupunta sa provincial government. Case in point, halimbawa, ano kaya ang mangyayari dito sa mga health workers natin? Alam mo, natutuwa pa naman ako, ang daming mga batang subspecialist na napunta na sa Sulu because of the 300 new items sa upgrading ng Sulu Hospital from 100 to 200 bed hospital. Accomplishment ng Bangsamoro government yun. Especially of the members of the parliament na galing sa Sulu. Sa Sulu, yes. At saka yung Maimbong Hospital. So 300 new items. At saka meron pa akong na-push dyan, Kabsec Asnin. I was able to push for 3 specialist items sa lahat ng district hospitals. So, na-appoint na sila ngayon. Ano nang mangyayari dito sa mga nag-relocate na sila, Kabsec, from Manila? Kalay mo, doon na sila sa Sulu nag-work. Yes. Ano na kaya ang maging itsura nito? This year muna and next year? Hopefully masustain, no, yung pong naging momentum natin dyan sa Sulu, not only in terms of health but overall yung development. Ika nga, for the first time in so many years, the BARM is no longer the poorest region in the Philippines. Yung poverty incidence natin na MP doon noong 2018 nasa 55%, bumaba ng 28%. Tapos last year, lumabas na rin yung result ng full year na poverty incidence, nasa 23%. So, bumaba ng bumaba, no, yung ating pong poverty incidence. At yung pong klase nung pagbaba ay nag-trickle down din ho sa Sulu. Yes, yes. So, 14% na lang yata ang poverty rate. 13. From dating 60. Oo. Correct. So, hopefully, ma-sustain yun, no? At yung balikan ko yung punto ho ninyo, MP Don, yung pagdating sa health, for example. Ang health ho dito sa regional government is directly nasa Ministry of Health po natin yan. Yung pasahod, for example, sa SSL, kaya humalaki yung salary na natatanggap ng ating po mga personnel dahil ho, ang reckoning ay dito ho sa regional government, not dun sa kung ano yung class nung province. And now, it also begs the question, kung wala na ho yung Sulu sa BARM, sino ho ang hahawak dun sa health natin, for example? Kung DOH Central ba? Again, it begs the question, kung nasa budget ba nila? Are they ready to have it assumed by next year? Kung provincial government naman, dahil nga sa Mandanas ruling, kung ang trajectory ay yung Sulu ay pupunta ng Region 9, sa Region 9, LGU ang may hawak. Kato example, Zamboanga City. Zamboanga City. Halimbawa, Zamboanga Sibugay, ibig sabihin, sila yung nagpapasweldo ng kanilang mga district hospitals? Yes, sila ang nagpapasweldo. At yung kanina nga, nakita ko yung naging manifestation ni Senator Tolentino. Pagdating ho sa budget ng DSWD, napansin niya yung sa Region 9, from last year to this year, mas bumaba yung proposed budget. So, he was trying to elucidate in a situation na kung pupunta yung Sulu sa Region 9 dahil yun yung pinakamalapit na administrative region, kaya ba nilang saluin? Bumaba pa nga yung budget nila from last year to this year. So, ilan lamang ho yan dun sa mga implication na hindi lang limited sa provincial government ng Sulu, hindi lang limited sa regional government ng BARM, but really far and reaching ho siya even to sa national. So, kailangan ho yung pong coordination, yung pag-uusap ay tatlong layers nung governance. Province, region, at saka sa national ho talaga. Yeah. So, halimbawa, ito no, mag-focus lang muna tayo sa Integrated Provincial Health Hospital from 100 bed capacity to 200 at mga almost 300 na yung na-hire.
Una, pwede pa ba silang masweldohan up to the end of this year? Kung again, if it's really up to the regional government, ang sense ng leadership is that bakit hindi? No? Okay, na inshallah. But again, we need to be careful about it dahil nga meron lang tayong dapat na yung i-navigate parang safety net sa Correct. auditing rules at saka sa legal. Kaya very important ang trabaho ng mga CPA lawyers sa panahon ngayon. At saka pangalawa, very important yung sana ang BTA o kaya ang Office of the President. Tingin ko baka Office of the President pa ito kasi sila pag mabigyan nila ng legal cover ang kababayan natin. Now moving towards 2025, does it mean na abolished yung IPHO or it will be transferred? At kung i-transfer sa Region 9, saan siya ita-transfer? Paano ang maging itsura nun? Yun yung mga questions na until now ay wala pa po tayong definite na answer, no? Whether it will be abolished, it will be transferred to Region 9, or it will be absorbed by DOH Central, yun yung hindi pa po natin sigurado. Pero ang prayer natin is that kung ano man po yung maging ultimately direction, ay sana ho hindi ma-jeopardize yung healthcare system natin, yung government service natin sa provincial government ng Sulu at saka sa mga tao na rin ho. Dahil sa totoo lang yung naging decision, ang pinakaunang apektado ho talaga yung mga ordinary na citizens eh. Yes. Sila ho yung ika nga talo doon sa naging decision. Regardless kung yes man yan or no. Kasi meron ho talagang magiging implication doon sa serbisyo ng government natin. So, yun yung gusto ho natin na ma-address in such a way na hindi ho siya magiging masyadong mabigat than what it is now, na mabigat na nga siya to begin with. At saka pag ganun, halimbawa sa regional government, I mean sa Region 9 halimbawa, di dapat kailangan pag-usapan na rin with the Senate and House of Representatives ngayon na may pasok, no? May habol. May habol before approval. At ang tanong, sino ang gagawa nun? At sana maging subject ito ng IGRB, pero next month pa ang IGRB, baka delayed na. Or baka magpatawag ng earlier meeting in view of the Supreme Court decision. Oo. At saka paano yung mga district hospitals natin, Kabsec? Paano ba yan? Yun din ho yung same case with the IPHO, tsaka generally sa mga provincial offices natin from the various ministries and offices ng BARM. Yun yung isa sa mga hanging question ngayon is do they continue up until when, no? At kung darating naman yung end point, saan sila ngayon haharap? National ba or sa provincial government? Hopefully itong mga questions na ito will become clearer after the meeting tonight and in the coming days.